1, 2, 3. One more, guys. Ready? 1, 2, 3. Nung sinabi sa akin na yung plot, in-explain sa akin ni Miss Noreen, at ni ALV, yung manager ko, parang naisip ko, iba naman siya sa lahat ng mga teleserye na ginagawa ko. Kasi po, ever since talaga, ang forte ko is teleserye. So, I grew up with Direk Wen mula sa puso hanggang sa nagka-asawa ko, napahiwalay ng anak, malaki na yung anak, ganyan. So, it has to be kung ano yung age ko, kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga babae na ka-age ko, yun yung gusto kong gawin ngayon ng mga roles. And ibang-iba siya kasi matapang. At saka maraming mga sikreto na hindi mo makikita sa regular talaga na teleserye. Like what they said kanina, iba na ang gusto ng audience ngayon. Iba yung gusto nilang makita. So, ibang-iba siya sa mga ginawa ko. And ang mapapromise ko lang talaga is that I will be able to, siguro sa 7 years na hindi ako gumawa ng teleserye, siguro 101% or if not 1,000,000% ang ibibigay ko dito. Thank you. Thank you so much, Miss Claudine. Miss Claudine. So, nabasa ko dito sa release na yung character doon na piniplay mo is a successful businesswoman na nagkaroon ng illicit affair with a younger man. So, ano yung reaction mo nung nalaman mo yung role mo and how did you prepare for it? Kasi sabi mo nga, matagal ka na rin yung film. Actually, na-excite ako kasi sa isang teleserye ko na I was able to already play yung CEO na powerful, pero walang illicit affair. Walang ganon. And like what I said, ang difference ito is that maraming secrets. And ang maganda dito is that secrets and lies and love ang meron dito talaga. And talagang na-excite talaga ako. Dahil dito mas matapang ako. At the same time, makikita mo na lahat ng tao na kahit na gano'ng katapang, merong weakness. Whether it be love or whatever sa relationship or career, lahat ng tao may sikreto, may weakness. At yung sikreto na yun, it's either to protect yourself and to protect the people you love. It's not always may secret ka to hurt other people. So, yun yung malaking difference talaga. So, wala namang parang kumbaga tayo na nangapa or you felt trusty kasi like you said, medyo matagal ka na rin hindi gumawa ng show. Nangapa ako, every teleserye, every movie that I do, lagi akong ninenervyos. Laging lumaki ako kay Direk Wen de Ramas at Inang Olive de Masa na sinasabi sa akin, anak, kapag hindi ka na ninervyos, nervyosin ka na. Kasi masyado ka ng complacent. So, I take every role talaga at heart talaga with my whole being. Kasi ang dami mong kailangan, you really have to give your best. Yun yung pinaka-importante para sa akin talaga. So, lumaki ako sa ganong klaseng tulong sa akin. And paano po kayo nakarelate in a way dun sa title na Lovers, Liars? Kasi like sabi kanina ni Miss Noreen, sometimes we have to lie to protect people we love or sometimes we find ourselves asking ourselves kung is it lover ba natin to or liar ba to? May ganun bang pagkakataon din sa mga? Totoo yun talaga. I think with love comes lies. Even sa start pa lang ng isang relationship, we always try to put our best foot forward. And that's a lie. Diba? Hanggang sa makilala mo ang tao, at habang tumatagal, nakikita mo kung ano yung mga red flags, hindi magaganda sa taong yun. And yes, like what I said, you have to, sa pagmamahal, meron talagang kasamang lies yun. To protect the people you love, to protect yourself, to protect your past, para maging maganda yung future mo. Kasama lahat yun. Lastly na lang po,
Pero pag yung lies mo parang nag-border na siya into something na harmful, how do you deal with that? Iba-iba kasi talaga yun. Iba-iba kasi depende sa tao. There are times na talagang nasa sayo na talaga yan. Kung gusto mo nang to come clean at sabihin mo na talaga lahat, dalawa yan eh. It's either you do that dahil because you're para sa konsensya mo, or you do that dahil nahuli ka na. Ganun yun. Thank you and congratulations Thank you, Sir Alan. Question ko muna para kay Lian. Lian, siyempre, sobrang isa ka sa mga pinapurihan doon sa last teleserye mo, no? So, kumbaga, mas may challenge ba sa'yo, mas may pressure lalo na dito kasi parang mas matindi itong storyline nitong Lovers, Liars. And, gano'ng ka-daring yung role mo dito compared sa Royal Blood? Yes, yun ba? Thank you po sa question. Syempre po sa akin, every time na binibigyan ko ng opportunity and yun nga ng mga show, I always really take it seriously and binibigay ko talaga yun nga, 200% best ko in every show. And then, alam ko, lagi ko ito nakikwento na I always love, portraying different characters and I love to explore different characters. So, yun din, hindi naman pressured na pressured, pero, kada show is bagong role, bagong experience, and bagong challenge or task na kailangan mong gawin. And, as an actress, it's your responsibility. Siyempre, yung character na yun na, siyempre, mapaganda at matuwa yung mga tao at magustuhan ng mga tao, yung character na binibigay sa'yo. So, all you have to do, ako personally, is really prepare. Kailangan talagang maging prepared ka sa lahat. I-consider mo lahat ng pwedeng i-consider before ka magtrabaho and before, portraying the role. Kasi it's really important. Kasi, kumbaga, hindi lang naman onting tao nakakapanood sa'yo, kundi lahat ng tao. And yun nga, very grateful ako dahil pinagkakatiwalaan po ako ng GMA, Tony Regal, sila Miss Rosel, everyone. And I'm very happy rin sa mga narinig ko na they're really looking forward to this show. Kasi of course, yun nga pa, yung cast dito talagang mga powerful. And of course, nandito si Miss Claudine Barreto. And it's a privilege to work with her. And very exciting. And pagdating sa character ko na daring, nakagawa naman ako ng mga daring roles before with Apoy sa Langit and Royal Blood. Pero mukhang parang ibang level na rin to, pero pataas siya ng pataas. Pero of course, tinanong din ako nila, Director Sandro na Miss Noreen, hanggang saan ba ang kaya mo? So, yun, I'm very grateful kasi talagang kinoconsider rin nila yung, syempre, kung saan ko comfortable and kung hanggang saan mo kaya. And yun nga, masasabi ko, bago to, very challenging, nakaka-nervous, nakaka-pressure, pero alam kong nai-enjoy ko yung ginagawa ko. How was it working with Claudine? Actually, hindi ko pa po siya nakakasama sa eksena so far, sa mga sinushoot namin. Pero, I think meron po kami mga eksena din together na mention sa akin nila Miss Noreen and Direk Chris. And I'm very excited to work with Miss Claudine kasi napapanood ko na nga siya before pa. So, very exciting and ayun, I'm really looking forward. Okay, thank you. Kay Kim Son muna. Ayan. Kasi before sa Mano ko, yung character mo, na-involved ka sa mas older sa'yo, di ba? So parang balintad dito. Ayan. So, anong mas challenging sa'yo? Ano mas challenging sa'yo dito sa Lovers, Liars? Na, alam ko kasi, parang may nakita na ako na daring scene mo, hindi lang kay, sino bang dito? Kay Lian, hindi lang kay Lian. Parang pati sa, kay Jairo din, meron. So, kumusta naman yun? Hello po, una-una po sa lahat ng media ng ano po ba? Maraming nakakaba sa question natin. Actually, challenging po ba yan sa akin? Working with Miss Beauty, syempre alam po natin gano'n kami si Miss Beauty. Challenging po siya kasi syempre first time ko rin
series na to, marami po eh. May, ano po na sinabi nyo kay J.J. o kay Ian. So, maraming aspect and challenging siya kasi syempre, bawat eksena na ginagawa po namin direct na Santo, kaya ibang atake. Kasi bawal po na ganito, itong atake lang dito same. So, para may, kumbaga sa amin direct, para may team na laging bago sa bawat eksena na ginagawa ko na topless, mga ganito. So, both challenging siya and kumbaga panagal na work na gano'n siya from the partners and the director of the production side. Ay, thank you. Last na lang, Chloe. Yes. Yan. So, syempre, in a way, nakita namin yung mga nagdaang love or love life sa buhay mo, di ba? Since, ano ba, ang TV days. Ano yung makakonsider mo na parang greatest lie ever told to you or greatest lie na nagawa sa'yo because of love or because you are in a relationship? Siguro yung last love ko, yun na yun. Siguro yun. Yun yung pinaka-siguro na may betrayal, may love, may lies. I think kapag isang relasyon nasira talaga, when love breaks, when you're broken, it's always because of betrayal, it's always because of love, and it's always because of the lies. Thank you. Your name is synonymous with drama and Philippine cinema. In Lovers, Liars from Legal and Streaming Network, we'll be the scene once again with dramatic acting shots. Thank you so much sa mga sinabi mo. Thank you so much. Yes, of course. I think when pag lumaki ka sa teleserye, kakagawa ng teleserye, habang tumatagal, you learn more, you do better, and you give your best, better than the last one. Kasi nga, we mature and we learn more as an actor. So, yes, 100% sinabi ko to kay Mr. Cel, kay Sir Joey, sinabi ko kay Noreen at kay Director Santo na I will be giving my best. As I always do. But siguro sa 7 years, ang dami kong pinagdaanan. So talagang mas makikita ngayon siguro yung mga sakit na napagdaanan ko. Ma-apply ko dito. Thank you. What do you feel is something you have to prove to yourself once more? So medyo broad yun, but internally, what do you feel is there something ba parang palalabas mo ba? Is there something you want to prove to yourself once more? Yes, in every show or movie that you do, you try to prove yourself to yourself, not to your audience. It's something, as an artist, it's very important na you don't stop learning. So at least now, meron tayong Netflix, meron tayong YouTube, may mga K-dramas, and you get to watch and you get to see na nag-iiba yung gusto ng tao. And you get to learn certain techniques and na-apply mo sa bagong role mo. Thank you so much. My last question. Medyo broad to, but how does it feel to be back on primetime television? Up to now talaga, parang feeling ko, parang nasa langit ako ngayon. I'm really happy, excited, very nervous. I feel really great kasi sa totoo lang, working with new actors and new actresses, kasi ang dami-dami nila na ngayon na hindi mo kakilala, hindi mo kilala, or makikita mo, napapanood mo sa TV, tapos sabi mo, minsan kina-question mo yung sarili mo, marunong ba sila umarte? Parang ganon. Kasi ang dami nila, so hindi mo matandaan minsan yung pangalan. And then, when I started working with them, nakita ko na yung depth at saka yung hunger nila na ay, itong mga to, may mararating to. And also, I think yung pinaka talaga, ang isa pa sa mga highs ko dito sa Lovers, Liars is, this is my first time to work with Mr. Cel, with Regal Films. And
I'm really thankful and sa GMA also kay Sir Joey for thinking for getting me to do the role. Pero ang pinaka talaga high ko sa lahat is to see my assistant director be the director that he is now. Yun ang pinaka-happiest ko. Yun ang pinaka talagang achievement ko dito sa Lovers and Liars. At sinabi ko direct, hindi kita, I will not let you down. Thank you so much. Question ko para kay Morning Sunshine, Shaira Diaz at para kay Yasser. Kasi di ba yung love team nyo nabuo sa Love You Too? Di ba? Ilang years ago na ba yun? 2019 po. Ayun, so 4 years ago. So ngayon, nung nagsama ulit kayo, anong pagbabago? Anong nakita mong bago kay Yasser? Ikaw naman Yasser, ano nakita mong bago kay Shaira? Ayan. Bukod sa mas in love ngayon si Shaira, glowing siya. Thank you po. Well, kami ni Yasser, ang una talaga naming reaction, masaya kami para sa isa't isa. Kasi parehas kaming host na parang ang dami na naming naging work. Tapos eto, nag-work ulit kami dito. Tapos pair pa kami dito. Parang couple tayo dito. Pero ganun pa rin si Yasser. Napakabait pa rin. Napaka-gentleman. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa kanya na, uy, buti magaling ka mag-memorize yung emosyon mo. Nandiyan, hindi ako nahihirapan na ka-eksena siya. So, happy ako na magkatrabaho ulit kami ni Yasser kasi tagal na ng last, no? So, yun po. The same Yasser, mas gumwapo, mas gumaling. God. Chikash ko na lang siya. So yan, ano masasabi mo dun, Yasser? Hindi, syempre, Shaira Diaz, maraming salamat doon. Nag-start din yung pair up namin na 2019, almost 5 years na rin. Doon pa lang sa Love You Too, ganda na rin yung samahan namin eh. Tapos hanggang ngayon, parang wala naman nagbago. Meron pa rin naman kami ni Shaya. We're still good friends. Siya napakagaling din na artista. Pag nag-eksena kami yan, nila Derek Chris, nila Miss Clau. Alam mo yun, naggaan lang, walang naging problema, bilis. Kaya ang saya ang katrabaho sa Shaya ngayon and happy ako. Ano yung na-miss mo kay Shaya? Especially when you were doing Love You Too. Na-miss ko sa kanya? Uy, parang na-miss ko pala yung si Shai. Parang lahat naman eh. Na-miss ko yung kakulitan niya sa set. Yeah, na-miss ko yung mga niya sa akin. Ano? Ikaw, Shaira, ano na-miss mo kay Yasser? Kay Yasser? Ano ba? Madaldal kasi si Yasser eh. Siguro, na-miss ko yung mga pag-updates niya. Kasi mahilig to chumika eh, Tito. So... Chismoso. Hindi, marami lang, alam mo na, marami lang kaming mga common friends din. So parang nagkaka-updated kami. Siguro na-miss ko yung friendship namin din. Yun din dito. Sobrang komportable kami sa isa't isa. Wala kaming problema every eksena. So, yun po. Ayun, okay. Balik tayo kay Yasser. Kasi dito kwentuhan naman si Yasser kanina. So, kinuwento niya yung magkakaroon, yung plot dito, magkakaroon ng relationship, secret affair with Claudine. So, Claudine, sabi kasi ni Yasser, chinismis niya na sa akin. Pag tinititigan ka daw niya, parang natutulala siya. May ganun siyang something para sa'yo. So, yun, comment na lang Claudine. Sabi, working with somebody as young, as Yasser. Hindi naman siguro ito yung first time mo to work with somebody na mas bata sa'yo, di ba? Pero ito parang mas mas batang-bata talaga. Oo, kasi nung ginawa ko in Dubai, si John Lloyd ang ko. So, mas bata sa akin ng sobra si John Lloyd. So, si Yasser pa kaya, parang ka-age lang yung mga pamangkin ko. Parang yung boys kong pamangkin. Natutuwa ako kasi alam ko yung feeling when I was starting, tapos may makakaharap ka na veteranong actress or malaking artista, talagang nakaka-starstruck, nakaka-nervyos. Parang you have to up your game all the time. And kaya nga
Kaya parang I make sure to make them feel comfortable. Lalo pa kasi yung mga eksena namin ni Yasser, lagi akong masungit, lagi ako pero hindi siya, nakita ko yung talent agad sa kanya. For some reason, sa dami siguro ng mga nakatrabaho kong magagaling na artista, like what I said, nakita ko talaga na meron siyang talent talaga. Hindi, yung magaling siya talaga. Parang lahat nga sila, like what I said, malaki talaga ang mararating, malayong mararating. Okay. Reaction naman dyan, Yasser. May mararating ka. Malaki talaga. May talent ka. Malaki talaga. Malaki. Thank you, Miss Clau. Thank you, Google. Sobra po akong natutuwa po talaga. So yung first scene namin ni Miss Clau, yung sinasabi ko direct kay Shai na ang dami ko nararamdaman, kinakabahan ako, pinapawisan yung kilikili ko, yung mga kamay ko, tapos kinikilig ako nung parang pinakuryente, hindi ko maintindihan talaga. Kaya sobra pong ang laking achievement po nitong role na to, and syempre to be paired with Miss Claudine, sobra po akong nagpapasalamat. In 27 years ko dito sa buhay, ito po yung pinakamalaking role na nabigay po sa akin. Kaya thank you so much. Okay. Yes. Nakuna na ba yung singin yung dalawa? Na ma-intimate scenes? Yes. Wala pa. Wala Hindi pa. So mas papawisan siya. Ako rin yata. Mas ako yata. So dapat extremities. Di ba child abuse na yun? Pero kung may consent naman. Over 20 naman na yata si Yasser. Okay, thank you very much. Congratulations. Winelcome ka ni Sir Joey kanina sa GMA, Michelle. So, nung una mong nalaman na, kasi sa dami ng artista ng ABS, napili ka for the newest collaboration of GMA and Regan. Anong naramdaman mo nung nalaman mo kasali ka sa Lovers Lovers? Siyempre, unang-una talaga kinabahan ako. Yun muna yung unang kong personal feel kasi yung kinuwento sa akin ni Miss Noreen yung kwento, yung plot, lumabas ako sa comfort zone ko eh. Hindi lang sa story, but at the same time, ibang mga tao makakasama ko, like from GMA, and of course, legal na nakatrabaho ko na rin dati. But of course, very, very thankful kasi actually, hindi ko alam if alam niyo po na before nag-start ako with GMA. Yes! Mga twin hearts ako, nag-guess ako, Nita Negrita. So, po? Pero yun, di ba? Pero mga support pa lang po yun kasi talaga. Kasi nagsuschool po ako nun, so talagang hindi pa super focus sa showbiz po talaga nun. But I really started sa GMA po talaga before ako nag-PBS. So, kaya ang sarap din sa feeling na makakatrabaho sila ulit. And of course sila, kasi bagong learnings, of course, ibang tao, ibang production, and ayun nga po, katulad ng sabi nila, kung hindi ka kinakabahan, matakot ka. But sobrang happy ako kasi yung opportunity na binigay nila, tulad ng sabi nila na napakadaming artista dyan. So, bakit ako? And very, very thankful and blessed. And ang magagawa ko na lang po siguro and yung give back ko na lang sa kanila is gawin din yung best ko. Kasi all throughout, simula umpisa, yung kinakausap pa lang ako about the plot, hanggang dulo, hanggang nagtitibig kami hanggang ngayon. Nandun yung guidance, nandun yung kailangan ganito, kailangan ganyan. And hindi ko parang inamin na, bakit ako sinasabihan? But of course, kailangan mo laging open ka sa sinasabihan ka and sa tinuturuan ka. Ayun, tapos ang role mo dito na nalaman namin is bilang isang single mom. Yes po. Eh, syempre, hindi ka pa naman mom, diba? So, paano mo inatake yung role mo na never mo pa namang naranasan sa tunay na buhay? Actually, yun po medyo mahirap siya kasi parang nasanay ako na tweetums, na pa-sweet, or contribute na ganyan. But ito kasi very different eh. Pero siguro nililin ko lang siya as na breadwinner ako ng family namin. So kung paano ko alagaan yung pamilya namin, yung mommy ko, yung daddy ko, yung mga kapatid ko, yun yung motivation ko na
dun sa anak ko sa show, na kung paano ko sa family ko sa totoong buhay, paano ako dapat sa anak ko po, si Kenneth. Ayun. Thank you, Michelle. Salamat po. And my last question is for Rob Gomez. Rob, from katapos ng magandang dilag, tapos nandito ka naman sa Lovers Liars, di ba? So, congratulations. And we heard yung role mo dito is super kakaiba. Dahil dito ang parang ka-love team mo, yung katinig mo, si Polo Ravales, di ba? Ibang klaseng role mo ito talaga. First time mo ba na ang role mo is may gay lover? First time, yes. It's my very first time. At napaka-galing ko ni Polo Ravales and ni Michelle Vito. From the start, every scene, locked in sila. So, nakakadala lang po. And I'm very, very lucky to be here. So, paano kung nakumbinse na ang role mo is jowa ka ng lagi? I knew the writers po, Ms. Noreen and our director Crisanto. Doon pa lang sold na. I love Tita Rosel, Tita Joey. So I trust them with every scene. So and then as an actor, as an artist, we always give our best, right? I'm always up for the challenge. So ngayon, sobrang excited ko lang kung paano ko talaga siya mapapakita at kung paano maapektuhan yung mga manonood namin sa storya na aming tatlo. And since mapangahas ang Lovers Liars, meron ba kayong love scenes ni Polo dito? Actually, kakagawa lang mo namin kahapon. So, excited na po ba kayo? Dinalingan ko po. So, kumusta daw yung eksena? Anong naramdaman niyo pareho? Intense. So, yung sabi niyo, papawisan si Miss Claudia. Ako po, pinawisan din ako. Grabe po talaga. Mainit yung set namin. Sobrang init. Napasigaw ko pa nga po yung director namin eh. Diba? So, I'm happy you're happy. So, Nag-usap pa kayo ni Polo before the scene para hindi kayo magkailangan? nung mga first few meets po siguro, and he's a very cool guy. I met his wife, his kid, so I'm very impressed with his past projects also. And yeah, he's so game, parang tropa, parang kuya na nga ako yung respeto na pinibigay ko sa kanya. So, hindi talaga naging awkward. Sobrang hindi naging awkward. Ayun, so i-segue ko na kay Polo. Alam ko hindi mo first time Polo to do a gay scene or gay role, di ba? So parang inalalayan mo ba si Rob bilang first timer siya? Actually, ang galing ni Rob. Magaling. Hindi, seriously. Ang ginawa ko kasi, yung fiancé ko, pinapanood ko dun sa monitor. Pinatabi ko kay Direk. So sabi ko, doon ko malalaman kung magiging maganda yung eksena namin. So alam mo ang nangyari? Kinikilig sila sa eksena namin ni Rob. Seryoso. So nung pag-cut, talagang natutuwa sila dun sa performance namin. Hindi siya bastos, pero marami raw kikiligin sa amin. So anong naramdaman mo nung nalaman mong kinilig din ang fiancé mo sa love scene mo? Natuwa. Alam kong tama yung ginagawa kong arte. At tingin ko, naging proud siya sa akin doon. Yes. Ayun, anyways, congratulations again guys. And thank you. Lovers and Liars, yeah. And even yung mga anak mo, napunta sila sa first day taping mo. Can you make kwento? Anong eksena noon? Anong nararamdaman nila for this comeback mo sa paggawa ng teleserye? Kasi tawag ito, usually ang kasama ko lagi yung dalawa, 2 batch, 4 yung anak ko eh. So si Sabina is 19 already, so nasa college na siya. Si Santino is 16. So si Sabina goes to UP, Santino goes to Brent. So hindi ko masyado nakikita si Santino kasi Laguna pa yon. So yung first day ng shoot ng taping namin, alam kong darating yung dalawa, si Noah at si Kea. Hindi ko in-expect na si Sabina pumunta rin para i-surprise ko for my first day with flowers. So parang they're really excited. Kasi nga, actually may natanggap akong letter last night, and kanina ko lang nabasa from Sabina na parang thanking me for, for working hard for them, and
for doing things that will make them happy and that they're really very proud of me. And meron rin doon note si Santino for me na thank you for doing everything to make us, just to make us happy, parang ganyan. And the queen is back, sabi ng anak ko. So parang natuwa naman talaga ako na parang gano'n, yung hindi, I don't think mapapanood nila yung Lovers and Liars kasi Santino, Laguna pa magagaling. So umuwi siya late na, by the time tulog na siya ng 9. So sabihin na, na rin late na rin kapag ka umuwi. So I don't think mapapanood nila. Pero pagka siguro, kapag ka may maaga sila umuwi, mapapanood siguro nila. Pwede na, pwede. Thank you. Pero ikaw mismo, no? Siyempre, kilala ka bilang teleserye queen. Dahil napakarami naman talaga, kakaiba mga teleserye mo before, di ba? And even sa GMA naman, nagbida ka na rin sa maraming teleserye. Honestly, gaano ka ka-excited sa seryeng to sa mga nakunan mo kung i-base sa mga nakunan mo ng eksena? Very happy and excited. Kasi parang sa 7 years na hindi ako nag-teleserye, and then ngayon sa GMA ulit, and then first time with Regal. Tapos, nakakausap ko si Miss Noreen anytime na gusto ko siyang tawagan or may questions ako. Tapos nagpupunta rin siya sa set, nag-check siya kung okay lang ako. Tapos si Direk Crisanto, na talagang nakatutok, sinasabi sa akin, ito yung gagawin. Tapos tinatanong ko siya lagi, Direk, ano ba yung gusto mo? Sabihin mo sa akin kung ano yung movie sa utak mo, the movie in your mind, yun yung sabihin mo sa akin, para pare-pareho tayo. Natutuwa ako kasi nawala yung kaba ko. Yung kaba ko na 7 years na wala akong, hindi ako nagtrabaho, tapos biglang ang nakakatrabaho ko ay yung mga tao na malapit sa akin, na komportable ako. So I'm really blessed dun sa part na yun talaga. Yeah, thank you, Cloud. We're so excited na eto, babalik ka na ulit. And syempre, sa press, ang dami nagmamahal sa'yo kasi napaka-sincere mo rin. Kasi yung mga friends mo sa press, lagi mo tinatawagan. And mother. So, ngayon, finally, after how many years in this business, makakasama ko, makakatrabaho ko, at least si Mother at saka si Mistress Bell. So thank you talaga for this opportunity. It really means a lot to me. Thank you. Of course, Joy, this is just the start. I'm sorry, Priscilla? This is just the start. Yeah, ang bongga, Sayang, no? Kung natuloy ka dati, baka nagsuot ka rin ng magic camisón, di ba, Priscilla? Excited, sobrang happy po. Dati ko lang po napapanood si Miss Claudine. Ngayon nakaka-work ko na po siya. Naalala ko yung first day na ka-eksena ko si Miss Claudine. I remember we were throwing lines and napatulala po talaga ako, na starstruck ako. And there was also a time where I didn't know how to speak to Miss Claudine. I also didn't know how to act around her. But when she started talking to me, I felt so much more comfortable. Sobrang caring niya po and thoughtful, and I'm so excited to be doing more scenes with Miss Claudine and everybody else. Everybody here is so talented. I'm so thankful and grateful for everyone. Miss Rosel and Sir Joey as well. At saka alam nyo, June, si Sarah, nung sumalang, talagang nagulat ako. Meron talaga siyang meron siyang aura na artista to. Magaling talaga siya. Favorite siya ni Mr. Rosel. Grabe, sinabi mo talaga. Hindi, galing si Mr. Rosel sa kanya. I can see now. Diba? Totoo yun. At least nakita mo na kung bakit favorite siya. Oo. Siya, tsaka si Shaira nakatrabaho. Yes, naka-eksena ko. So sabi ko nga na, ang daming bago ngayon, pero marami lang sila. Ilan lang yung marunong talaga umarte. Ito na yun. Pero yung three guys ba na, syempre bago, si Polo naman matagal na. Yung three guys,
si Rob, Yasser, and Kim Song. Si ano pa lang ang nakatrabaho, si Yasser pa lang. May nakapag-taping kayo Yes, together. nakapag-taping. Oo. Yung dalawa, wala pa eksena. Oo, excited. Excited na ako. Pero eto ba, nice ka ba sa kanila sa istorya or pagsasakpa din mo ba sila? Siguro may ano lang kasi talaga, yung role ko as Via, may facade talaga. Na medyo may pinagdaanan siya, so medyo may pagka-bitter siya. Pero makikita mo nga yung meron siyang weakness, pero sa sarili lang niya. Parang siya lang ang nakakaalam nun. So, si Yasser, naka-eksena mo na, Yes. o Rob and Kimson, gano'n ka-excited, o may mga confrontation scenes ba to? Sobrang excited. Kung magkaroon naman, sobrang excited. Ako po, kinakabahan pero excited ako dahil for sure marami akong matutulungan kay Miss ko. And syempre, gusto ko rin po magpasalamat sa Regal, kay Achi Rosel, syempre kay Tito Joey, alam mo lahat na kaya mo po si Tito Joey. Dahil kasama ay Mr. Thank dahil pangalawa ko serye ko na nag-president ko sa Regal. So maraming salamat po sa patuloy na support at pagtiwala. Thank you and good luck. And we're so excited sa Lovers, Liars. For giving me this chance to portray another stellar role. And I also want to thank Regal Films, Regal Entertainment, Ms. Rosel, for having me. And I just want to also thank Ms. Noreen for your wonderful story, and my director, na dati pinag-uusapan lang natin na balang araw i-direct mo ko. Iba ka. Laking Chito Ronyo ka. So, sasabi ko po, hindi ho kami mapapahiya. Hindi rin mo masasayang yung 7 years na hindi po ako gumawa ng teleserye dahil napakaganda po ng Lovers Liars. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you.